laban mo, hindi mo pa matalo-talo. Mas marami pa po ang hindi bumoto sa kanya dyan sa kanyang lugar kaysa sa bumoto sa kanya. Siyempre mga kareaksyon, na-disqualified yung kalaban niya di ba? Palagay ko kung merong kalaban to dyan sa may first district of Leyte, nga. Anyway mga kareaksyon, hayaan na po natin si Tamba na maging ulit. Siya po ang Speaker of the House. Speaker of the House Mantakin mo yan, Speaker of the House ka. Di ba mga kareaksyon? Ilang beses ka nang tumakbo na walang kalaban. Di ba mga kareaksyon? Yan tanong natin sa kanya. Tamba! Ilang beses ka nang tumakbo na walang kalaban. Di ba mga kareaksyon, sabi nga ni BP Sara, lagi siyang walang kalaban dyan Di ba? Hindi ko alam kung natatakot yung mga tao dyan na lumaban sa kanya o binabayaran niya yung mga kalaban niya. Tanong lang yan mga kareaksyon, di ba? Anyway, ayaan na po natin si Tamba. Congratulations Tamba. Nanalo ka sa sarili mo, wala kang kalaban. Anyway mga kareaksyon, mantakin mo yan, sarili na lang niya, hindi pa niya matalo-talo yung walang bumoto. Kasi po ganito yan pag may bumoto sa'yo at saka walang bumoto sa'yo at mas mataas pa yung hindi bumoto sa'yo, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Kung ang mga hindi bumoto sa'yo ay mas marami kaysa sa mga bumoto sa'yo, anong ibig sabihin nun? Gusto ka ng taong bayan, ganoon. Anyway mga kareaksyon, congratulations anyway. Dito naman po tayo. May tanong ako sa inyo, Senator Bato. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? Ayos ka, Karen Davila. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? Siyempre, binoto siya ng mga tao at marami pang mga boto na hindi natin alam kung nasaan napunta. Paano daw nanalo si Marcoleta? Ang tanong, hoy, Karen Davila, ang tanong, paano nanalo si Bam Aquino tsaka si Kiko? Tinatanong mo kung paano nanalo si Rodante Marcoleta? Okay rin tong si Karen Davila. Ang ganda ng mga tanong mo, mama, nakaka-insulto. Ikaw, paano ka naging ganyan? Paano ka naging Karen Davila na ang tanong mo ay out of this world? Yan, ang magiging basihan ni Karen ay yung dahil wala sa mga survey ang Pangulong Duterte. Ang tanong dapat dito, paano natalo yung ibang kandidato ng PTP laban? Hindi tanong dito kung paano nanalo si Rodante Marcoleta. Oy, Karen. Ayos din to si Karen ama. Kung makapagtanong si Karen, kala mo may laman ng kukote. Paano daw nanalo si Marcoleta? Oy, umanda kayo dyan si Kilay. Umanda kayo dyan, baka maging Senate President si Marcoleta, paparating na siya. Diba, umanda ka. Meron ng isang senador na may utak. Sa wakas, salamat po Panginoon na nagkaroon po ng isang Marcoleta dyan sa may Senado. Salamat at pinagbigyan nyo kami na magkaroon ng Marcoleta sa Senado at sasabihin po natin sa mga senador na walang utak, mag-aral na kayo dahil aararuin kayo ni Marcoleta. At doon sa mga tuwad ko, manda kayo. yung mga prosecutor, merong isa nagpapakabayani. Gusto raw niya maging prosecutor yung nangakbayan, yung ngipin niya nakausli na gano'n. Yung ngipin niya na nakausli. Attorney ba yun? Attorney ngipin. Ito, Karen Davila, anong pinagsasabi mo dyan? Umayos ka. Okay. May tanong ako sa inyo, Senator Bato. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte. Pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions. But no survey really saw him. Wala si Karen Davila. Ikaw na mismo ang nagsabi na binitbit siya ng Mindanao at binitbit siya ng Visayas at binitbit siya ng Luzon. Ngayon tinatanong mo kung paano nanalo. May laman ba yung utak mo, Karen?
Karen, kalugin mo nga kung may laman yung utak mo. Tanong lang yan. No survey put Marcoleta in the top 12. Lagi siya nasa outer, right? Nalampasan pa niya si Amy Marcos. How did he do it? How did they do it? Parang kung makapagtanong ka, nandaya si Marcoleta. Mantakin mo yan, Karen Davila. Akala ko, Karen Davila, may utak ka. Akala ko may utak ka. Hindi mo ba alam na popular si Marcoleta, Karen Davila? Ang alam ko, Karino, yung mga... Dapat, Bato, ang sinagot mo, hindi ko alam kung paano siya nanalo. Ikaw, alam mo, Karen, o hindi mo rin alam, o huwag mo akong tanungin mo dahil binoto ko siya, hindi ko alam kung ilan yung... Ito si Bato naman. I don't know if I'm correct. Sure. Narinig ko lang. Yun naman mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey. Hindi yung mga survey na hindi sumasali. So their votes are, their solid votes were not counted in the surveys. At saka, Pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. Walang yaka, Karen. Hindi ka naiya sa sinasabi mo. Parang ang pagkapanalo ni Marcoleta ay isang, wow, nanalo si Marcoleta. Wow, nandaya ba si Marcoleta, Karen naman? Huwag ka naman ganyan, huwag ka naman magpahalata na dilawan ka, pinklawan ka. Huwag ka naman magpahalata na dahil alata si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan kahit sila ay nagulat at sinabi ni Kiko parang fake news ang nangyayari at ikaw ngayon parang pinapakita mo kay Marcoleta na kaduda-duda ang kanyang pagkapanalo, Karen. Tatawagan ko nga si Marcoleta. Hello. Pwede po ba? Ay, dial ko muna. Hello? Ito po ba si... Opisina po ba ito ni Senator Marcoleta? Senator-elect? Pakisabi nga po si Reaction TV PH to. Gusto ko siya makausap. Pakisabi, bilisan niya. Nagmamadali ako, nagbablog ako eh. Hello! Senator-elect Marcoleta, kumusta po kayo? Ako po si Reaction TV PH. So, matanong nga po kayo, paano daw po kayo nanalo? Pinatatanong ni Karen Davila. Opo, pasensya na po kayo sa tawa ko. Ganito talaga tawa ko. Ito po mga kareaksyon. Kausap ko ngayon si Senator-elect Marcoleta at tinatanong natin sa kanya kung paano siya nanalo. Okay, Senator Marcoleta, paano daw po kayo nanalo at parang dark horse daw kayo? Ikaw daw po yung itim na kabayo ng Duterte. Pinatatanong po ni Karen Davila, paano daw po kayo nanalo? Pinatatanong daw ni Marcoleta, Karen Davila, kung paano mo nilulunok ang kanin. Paano mo daw nilulunok ang kanin? Ganun po ba? Tanungin ko siya, paano niya nilulunok ang kanin? Ngunguyain muna niya. O ibig sabihin, nanalo po kayo dahil binoto kayo ng sambayan ng Pilipino. Ganun. Okay, sige. Sasabihin ko po kayo kay Karen. Paano ka nanalo ha? Okay, salamat po. Magpahinga ka muna. Pagod ka na. Pahinga ka muna. Relax ka muna sa Tarlac, okay? Okay, I love you, Senator-elect Marcoleta. See you soon, okay? Alright. Hindi ko po kausap si Marcoleta doon. Kunyari lang yun. Karen, paano mo daw nginunguya ang kanin? Ganon din ang pagkapanalo ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Mantakin mo yan, Karen. Anong pinapalabas mo ngayon? Ano ang iyong ini-implied na ang pagkapanalo ni Senator Congressman Rodante Marcoleta ay kahinahinala? Ito tuloy po natin ang mga ilusyon at mga imahinasyon ni Karen. So, he's more than... Ito. May tanong ako sa inyo, Senator Bato. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte, pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions. But no survey really saw him. No survey put
Marcoleta in the top 12. Kasi hindi siya nagbabayad ng survey, Karen. Karen, hindi siya nagbabayad ng survey yung nasagot doon. Lagi siya nasa outer, right? E nalampasan pa niya si Amy Marcos. How did he do it? Ang alam ko, Karino, yung mga, I don't know if I'm correct, Sure. narinig ko lang, yun naman mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey. Hindi yung mga survey na hindi sumasali. So their votes are, their solid votes were not counted in the surveys. At saka, Pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. So he's more than... Hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Yung mga Duterte ng mga tao, sumuporta, Visayas at Mindanao, sumuporta sa kanya. Makita mo, after Bungo, Bato, next is Marcolita agad, di ba? Makita mo sa mga result by region. Yes. Sa Mindanao, sa Visayas, Bungo, Bato, Marcolita kaagad. So, doon siya nakakuha ng malaki-laki sa support ng Duterte loyalist. All right. Last word, Senator Bato de la Rosa. Karen, I would like to thank from the bottom of my heart sa ating mga kababayan na patuloy na nagtitiwala sa atin at sumuporta sa atin. Maraming salamat talaga sa iyong tulong na nakabalik ako sa Senado. At sa lahat sana ng mga nanalo, I hope and pray na kung pwede, ihinto na natin yung pangayan. Kami naman sa opposition, we are just reacting kapag mayroong action na ginagawa yung Malacanang against us. Nagre-react lang po kami in order to survive. Survival ang aming kuan diyan is kung hindi ka lumalaban ay mamamatay ka. So kailangan lumaban ka. Survival 'yan. So dapat sana kung narinig ko yung sinabi ng Pangulong Marcos na gusto niya magkaisa na kami para gaganda ang takbo ng Pilipinas, how I wish ganun ang magiging direction natin. Kasi kami from the opposition, we are not yung opposition na who will oppose for the sake of opposing. We are not an obstructionist opposition. Pag nakita namin na maganda yung programa ng gobyerno, we are here to support that program. Dahil bakit ba kami pinili ng taong bayan para gaganda ang buhay nila? So we have to support those programs worth supporting. Pero pag may nakita naman kami ng mali na ginagawa o kaya pang-aabuso na ginawa ng Malacanang o kung sino man, then we have to stand up. We have to stand up at paglaban natin yung tama at yung totoo. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. to support, and he said, an honest government. Do you agree na honest ang gobyernong to? Basehan natin. Magsalita ka, sabihin mo, hindi honest. Wala ka bang bayag, Bato? Sabihin mo, hindi honest, kasi nga, sinabi nila na hindi papadala sa dahig ang Pangulong Duterte. Sabihin mo, hindi honest. Bato! Alastik ka, Bato, Yung mga nagdaan, hindi sila naging honest. Pero moving forward, di ba? Ganyan ang gusto ko sa'yo, Bato. Ulitin natin, Akala ko hindi mo sasabihin hindi honest, di ba? Congratulations, may bayag ka. basehan natin yung mga nagdaan, hindi sila naging honest. Pero moving forward, baka maging honest na sila. So wala na magiging bangayan kung magiging honest na sila all the way hanggang matapos yung second half of their term. Pero ang pagiging honest din, ibig sabihin hindi nagnanakaw, Kasama yun. Yung honest na hindi nagnanakaw at may isang salita. Hindi yung ibang sinasabi, iba ang ginagawa. That's not honesty. So sana magiging ganun sila. And you will expect from us, from the opposition,
na we will cooperate with them kung ganun ang magiging takbo ng gobyerno natin. They expect cooperation from us. Hindi po kami mga obstructionist na mga opposition. We will help in nation building. All right, on that note, congratulations to you in advance, Senator Ronald Bato de la Rosa. Sana wag niyo pong sayangin ang mahigit sa 20 million votes ninyo. And that's a second term for you. Thank you, sir. Thank you, Karen. At maraming salamat sa iyo. Thank you. Never miss a story. Unlock exclusive access to uninterrupted streaming and premium news content. Subscribe to ANC 24/7 on YouTube and join ANC Prestige today. Tapos na. Ganun yun. Dapat maging honest. Di ba? Paano yung 20 pesos na bigas? Honest ba sila doon sa 20 pesos na bigas? Di ba mga ka-reaction? Oh. Ngayon, ito ang malaking katanungan dyan mga ka-reaction. Ito. Ayaw ko kasi yung pananalita ni Karen Davila eh. Paano nila ginawa? Di ba? Hindi ganun, Karen. Binoto siya ng mga tao. Deserving siya. Deserve ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon, hindi na siya Senator Congressman. Senator Rodante Marcoleta. Woo! Sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Dahil merong isang Marcoleta dyan sa may Senado na aararo sa mga tarantado. Galing, no? Galing ng rhyme ko. Merong isang Senador Rodante Marcoleta sa Senado na aararo sa mga tarantado dyan sa may Senado. Bukas si Akbayan Party List First Nominee Attorney Chel Diokno na maging bahagi ng prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa pa tong Diokno na to. Diokno, yung ngipin niya nasa harap, nakausli. Lastik tong Diokno na to. Diokno, komunista ka ba? Tanong lang ha, huwag kang magalit. NPA ka ba, Diokno? Tanong lang ha, makakaliwang grupo ka ba? Ako, nagtatanong lang, Diokno ha. Ano ka ba, supporter ka ba ng mga CPP, NPA, Terrorist Party of the Philippines? Tanong lang yan, nagtatanong lang ako ha. Huwag mo sasabihin, nagtatanong lang ako. Kung hindi, okay. O hindi daw po mga kareaso, hindi okay kung hindi. Sa panayam sa teleradyo serbisyo, sinabi ni Diokno na may karanasan siya sa paghawak ng mga impeachment case, gaya ng kay dating Pangulong Joseph Estrada. Paniwala ni Diokno, kayang matapos agad ang paglilitis kung maayos ang rules of impeachment. Posibleng mabawasan ng 3 miyembro ang prosecution team ng Kamara base sa resulta ng katatapos na halalan. Talagang landing-landi si Diokno na mapatalsik si BP Sara. Diokno, pabrace ka muna. Landing-landi si Diokno ha. Para mapatalsik si BP Sara. Bading ka ba? Tanong lang, Diokno, bading ka ba? Hindi? Sigurado ka, hindi ka bading. Wala naman masama kung bading ka. Wala rin masama kung bakla ka. Diba? Walang masama doon. Huwag mo lang itago kasi pag tinatago mo, lalo lang lumilitaw. Tanong lang. Tsaka yung ngipin mo, paayos mo muna bago ka umatin sa impeachment. Hindi masyadong bagay. Dahil na-impeach na si Vice President Sara ng House of Representatives. Nasa konstitusyon natin, talagang kailangan na ituloy na yung paglitis ng kaso niya sa Senado. Willing naman ako na maglingkod as a prosecution line. I have had some experience in impeachment cases. Ako yung isang naging team leader noong impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Yun lang, nasayang yung aming pagpe-present. Yun yung araw na nag-walk out ang prosecutor. O diba? Yan ang sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Nagsisimula na si Diokno. Dahil kasama siya sa Akbayan. Yung Akbayan, kay Risa Ontiveros. On the basis of the nagugulumihanan ako pag nakikita ko si Tambay. Nagugulumihanan ako. Mantagin po ninyo mga kareaksyon ha.
itong ako, sa totoo lang mga kareaksyon, sa totoo lang po, masayang-masaya po ako sa naging, bukod sa kahina-hinala ang pagkapanalo ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan, bukod sa kahina-hinala, mga kareaksyon, ito, papakita ko po sa inyo. Ito. Okay, ayan. Nandyan po yan mga kareaksyon. Number 2 si Bam Aquino, Go Bongo, De La Rosa, Tulfo, Pangilinan, Marcoleta, Lacson, Soto, Cayetano, Villar, Lapid, Marcos Aimee. Bukod sa kahina-hinala po mga kareaksyon, ang pagkapanalo ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan, natutuwa na rin po ako mga kareaksyon sa mga naging resulta. Unang-una, nagiging matalino na po ang ating mga botante. Naging matalino na po ang ating mga botante. Wala na po akong nakitang lumusot bukod kay Lito Lapid. Bukod kay Lito Lapid mga kareaksyon at saka kay Erwin de Inayupak Tulfo, mga kareaksyon, wala na pong lumusot na mga artista na katulad ni Willie Revillame, katulad ni Bong Revilla, at marami pang ibang artista na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa ating gobyerno sa buong Pilipinas. Natututo na po ang sambayan ng Pilipino na pumili. Pero medyo meron pang dapat improve. Ika nga, there is always window for improvement. Dahil dito, lumusot pa si Tulfo, Erwin, pwede nating ma-improve yan. Lumusot si Pangilinan, lumusot si Bam Aquino, si Lacson tsaka si Soto, okay lang yan. Okay lang sila para sa akin. Not a big deal, okay? Salamat at hindi lumusot si Bong Revilla, si Abby Binay. Kawawa naman si Abby Binay, no? Ito may papakita po ko sa inyo, Kawawa naman si Abby Binay. Dahil dito si Abby Binay, mga kareaksyon, sa picture na ito, dito sa picture na ito mga kareaksyon, tinaas niya ang kamay ni Pami Zamora. Yan nangyari mga kareaksyon, parehas po silang talo. Parehas pala silang malas. Alam po ba ninyo kung anong kamalasan? Bakit minalas po si Abby Binay? Dahil dito po sa sinabi niyang ito, Abby Binay, give ICC a chance to tackle Duterte's case, they'll be fair. Diba? Abby Binay, give ICC a chance to tackle Duterte. Minalas po siya dyan. Mantagin mo, Abby, Abe, makinig ka. Mantagin mo, Abby, sinabi mo yan na give ICC a chance to tackle Duterte's case, they'll be fair. Alam mo ba, Abby, na wala silang jurisdiction sa atin? Tapos bibigyan mo sila ng chance. Alam mo ba na ang ating kasarinlan, ang soberentiya, ay namarkahan, tarnish, na nadumihan ng ating soberentiya. Kaya naman, Abby, minalas kayo ng iyong asawa. Kasi yung asawa po ni Abby B ay natalo din dyan sa may Makati, di ba? Sa Makati, si Abby B natalo yung asawa niya, tumakbo na mayoryor, di ba? Mantagin mo yan, Abby B, di ba? Natalo ka at kasi tinaas niya ang kamay ni Pami Zamora na natalo din, di ba? Nakakadimalas kasi yan. Kasi ano sabi ni Pami, bakit di siya tumakbo noong 2022? 2025 na ngayon pa nasabihin. Dahil sinabi niya na si BP Sara ay sa kanya na yung 2022. Ayan, tuloy, Pami, yung tapang mo yung tabil ng yung bibig, hindi tabil ng yung muka, yung tabil na yung bibig at tabil na yung bilbil. May bilbil ba to? Hindi ko alam. Nasabi ko lang yun dahil wala lang. Ito mga kareaksyon, mantakin mo yan. Si Abby B tsaka si Pami Mi, tsaka si Abby B, pareho po silang talunan. Ayan.
Pero dito mga ka-reaction, okay na rin, di ba? Mahirap, lulusot dyan si Willie Revillame dahil laos na at mukhang meron siyang problema sa financial. Mukha lang pero wala daw. Baka gusto niyang mabalikan itong gobyerno. Alam po ninyo, si Willie Revillame, ang naging problema lang ni Willie, alam niyo kung ano? Ayun na naka 8 million lang siya. Alam po ninyo kung anong naging problema ni Willie Revillame? Nung dinistansya po niya ang sarili niya sa Pangulong Duterte. Nung binanatan natin siya. Pero kung tumakbo to sa ilalim ni Pangulong Duterte, malamang sa malamang, panalo si Willie Revillame. Pero maraming salamat na rin, Willie, at hindi ka nakialyado sa Pangulong Duterte. Maraming salamat sa iyo, Willie. At dahil sa ginawa mong yun, talagang malas ka na sa iyong show, minalas ka pa sa pagkasenador. Hindi kailangan ng taong bayan ng katulad mo, Willie. Didiretsahin na kita, Willie, kaya natalo ka. Hindi kailangan ng taong bayan ang katulad mo sa Senado. Diyan ka na lang sa show mo. Diba, nangangampanya ka, nagalit ka sa mga tao na sumusunod sa'yo. Inintay ka pa nila ang init na sikat ng araw, hindi sila sumisilong. Makita ka lang nila, uminit pa ang ulo mo dun sa tao. Fans mo yun eh. Nagpapakamatay para sa'yo tapos magagalit ka lang dahil sumusunod-sunod siya. Humihingi siya ng jacket. Diba, fans mo yun eh. Nagpakita ka pa ng kagaspangan sa iyong anong tawag doon? Sa pangangampanya mo, nagpakita ka pa ng kagaspangan mo. Diba, yung mga tao nagpapakamatay para makita kanila, ikaw naman nagagalit ka sa kanila, yan tuloy. Lumitaw ang kulay mo, magaspang. Magkano kaya? Natalo daw siya ng 1 billion pesos sa sugal eh. Hindi ko alam kung magkano ang nilabas niya sa pagkasenador. Hindi mo na mababawi yan, Willie. Natalo ka eh. Diba, huwag kang niya, Willie. Dapat, kung tumatakbo ka senador, dapat nagiging